Hey guys, ang lakas ng ulan ngayon no? Kumusta dyan sa inyo? Maulan din ba? Dahil nga maulan ngayon, naku, alam nyo na, nakakagutom. So dahil nga hindi na ako nakalabas ngayon dahil nga maulan, ay nagbuklat na lang ako dito sa aming freezer. At nakita ko nga itong sukiyaki beef. Ito yung beef na maninipis lamang po ang cut. So dahil nga hindi na ako nakalabas, ay ito na lamang yung aking lulutuin. Pero bago ko nga siya lutuin, ay ibababad ko muna siya sa toyo, oyster sauce at paminta. So akin yung minasage-massage para naman malagyan lahat ng timpla yung ating beef. Pagkatapos ay hinayaan ko muna yan at least 10 minutes. Then habang binababad ko nga yung ating beef ay nagbuhay na ako ng kalan at naglagay po ako ng mantika para naman tustahin dito yung aking hiniwa-hiwang bawang kanina. So yan po, hintayin lamang natin mag golden brown at kapag nag golden brown na ay atin po muna yung isa-set aside. Alam naman natin na kapag maulan na ganito ay napakasarap yung masasabaw na pagkain. Kaso nga lang ay hindi nga ako nakalabas, so ito na lamang yung aking niluto. At syempre hindi rin naman ito magpapatalo dahil sarsa pa lang nito ay talaga namang ulam na at napakasarap talagang ipare sa kanin. After nga natin mag-isa yung sibuyas, ay inilagay ko na dito yung aking ibinabad na beef. So yan po ay aking hahalu-haluin lamang hanggang sa bahagyang masangkot siya itong ating beef. At nung masangkot siya na nga itong ating beef ay maglalagay naman ako dito ng 3/4 cup na dami ng tubig. After malagyan ng tubig, ito po ay akin munang tatakpan at hahayaang makakulo para naman syempre maluto yung ating beef at syempre mas lumasa dun sa ating pinakang sabaw. Halu-haluin lamang at mag-a-add din po ako dito ng mushrooms. Alam nyo guys, napakadali lang naman itong lutuin at super bilis lang talagang maluto. Dahil nga napakaninipis nung cut nung ating beef. So ayan, halu-haluin lamang at hahayaan natin yan sa mga 2 minutes. And after 2 minutes ay tinikman ko nga siya para naman mabalance ko kung kulang pa ba yung lasa. So nag-add pa ako dyan ng konting paminta at asin. Lahat naman po ng mga pampalasang nilagay ko diyan ay pwede nyo pong i-adjust. Depende na po sa kakain at syempre depende rin po sa nagluluto. Naglagay nga din po pala ako dito ng isang maliit na pack ng all-purpose cream. Ito yung mas magpapa-creamy dito sa ating pinakang sarsa, dito sa ating beef. Naku, halu-haluin na lamang yan at hayaan na lamang yan ng mga 2 minuto sa katamtamang lakas lamang ng apoy. At hintayin lamang na mas bahagya pang lumapot para naman mas lalo maging creamy yung pinakasabaw ng ating beef. At kapag ganito na ang itsura, ay pwede nyo po yung hanguin pero syempre ilalagay natin dito yung ating tinustang bawang kanina. At pagkatapos po niyan ay pwede nyo na po yung hanguin at ready na itong ating garlic pepper beef. Nako, alam nyo guys, napakabango nito. Amoy pa lang ay talaga namang mas lalo kang magugutom. Kaya siguraduhin ninyo na bago kayo magluto nito ay meron na kayong nakahandang bagong saing na kanin. Dahil alam nyo naman yung ganitong ulam ay napakasarap talagang ipare sa mainit-init pang kanin. So ayan na, akin na itong lalantakan. Nako, napakasarap ito mga mi. Kaya naman kung gusto mo rin subukan ang recipe na ito, lutuin mo na rin ito mamaya. At talaga namang magugustuhan ng inyong pamilya. Serve and enjoy!